oras. Kakambal ng gusot na nililikha ng number coding sa mga bus, may alingas-ngas din po sa grupo ng mga pampublikong jeep. Dagdag pasahe naman ang hirit nila kasunod ng big time na dagdag presyo ng mga produktong petrolyo na sinimulan kanina. Nakatutok si Julius Segovia live mula sa lungsod ng Quezon. Julius. Mel, bukod sa mga motorista, mga tsuper ang higit na nasa pool sa pinakabagong oil price hike. 2 piso sa diesel at 150 naman sa gasolina. Dahil sa OPH, mahigit 36 pesos na ang litro ng diesel, habang ang gasolina mula 44 hanggang 50 pesos na ngayon, depende sa klase. Kailangan siguro, makialam na yung gobyerno, hindi nung pwedeng pag gusto lang nila mag-increase, mag-i-increase sila. Parang niloloko lang tayo itong mga gasoline dealers eh. Malaking kabawasan sa mga aming mga driver yung pagtaas sa kanila ng diesel. Dismayado ang transport sector sa big time na dagdag presyo. Kaya wala na raw dahilan ng LTFRB kundi ibigay ang 50 centavo provisional increase na 1 taon ang hinihingi ng grupong akto. Unawain po sana ninyo dahil napakatindi po. Simula po ng 21 pesos, gayon po ay 36 pesos per liter na. Kaya kami po ay hirap na. Ganito rin ang sentimiento ng Pasang Mazda. Pero bukod sa 50 centavo provisional increase, We are going to file our formal petition for increase of rates of 1 peso to LTFRB. sisilipin ng LTFRB ang nakabimbing petisyon at pag-aaralan kung may basehan ang dagdag pasahe. Mabigat daw kasi ito sa bulsa, lalo na ngayong magpapasko. Sa katulad namin na sumasakay lang, masama para sa amin yun. Sa akin okay lang. Kasi pare-pareha lang tayong naghahanap buhay, kumikita rin sila para pang rin sa pamilya nila. Dahil sa oil price hike, pinag-iisipan na rin magdagdag pasahe ng Metrobus operators. Lalo pat nasa baysaan nila bawas kita nila dahil sa pinatutupad na color coding sa mga pampublikong bus. Duda rin ang piston sa OPH. Hindi raw sila naniniwalang dulot ito ng mataas na presyo ng krudo sa world market. May kinalaman to doon sa pag-shutdown ng FPIC pipeline. Yung mga leakage, no? Di ba, bumabaha na nga ng petrolyo doon sa West Tower. Inaanongin lang yan, pinapasa nila sa atin. Pero ayon sa DOE, wala raw kinalaman ng tumagas na tubo ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC sa ipinatupad ng oil price hike ng mga kumpanya ng langis. Tumataas lang daw talaga ang presyo ng krudo sa world market, kaya may OPH. Umaarangkada na raw ang fuel demand sa Amerika dahil winter na roon. Nakakabawi na rin ang ekonomiya nila, kaya unti-unti nang tumataas ang halaga ng dolyar. Kung tutusin, mas mababa pa nga raw ang OPH kumpara sa itinaas ng world crude prices. Mas mababa ng konti kaysa yung actual na nangyari kasi ang practice kasi ng industry na around those yung figures. Mel, hindi lahat ng oil companies ay nagpatupad nga ng dagdag presyo. Ang independent oil player na Sea Oil, gaya nga dito sa kinatatayuan natin, wala raw munang OPH para sa araw na ito. Yan ay para bigyang pagkakataon daw mga motorista na makapagpakarga ng mas murang diesel at gasolina. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julius Segovia. Meron po tayong balita mula sa Angat, lalawigan ng Bulacan. Sumabog po ang isang gusali na hinihinalang pinagkaroroonan ng isang pagawaan ng paputok. Isang patay, 8 ang sugatan. Nakatutok si Cedric Castillo. Tumatagundong ng mga pagsabog ang yumanig sa barangay Marungko sa bayan ng Angat, Bulacan matapos sumabog ang isang pabrika ng paputok. Sa lakas ng pagsabog, animoy pinulbos ang 2-story concrete warehouse na ito. Wala na ngayong natira kundi tibag-tibag na simento, mga pira-pirasong bakal at isang bahagi ng bubong ng garahe ng warehouse. Sa gitna ng kaguluhan, sugatan ang 3 manggagawa ng warehouse na nasa loob ng maganapang pagsabog. 5 pang residente mula sa residential area na halos kadikit lang ng pader ng bodega ang itinakbo sa ospital. Ayon sa mga nakaligtas, nagliparan ang mga bato at yero dahil sa pagsabog. Naramdaman natin parang may pumutok muna sa ibabaw po. Mamaya narinig po namin, nagtalsika na po yung lupa. Sabi ng mister ko, takbo, labas kayo. Ang paglabas po namin, nadagnan na po kami ng pader. Hindi naman umabot pa ng buhay sa ospital ang 60 anyos na si Linda Flores matapos madaganan ng pader ng kanyang bahay. Tinanggal pa namin yung mga kahoy. Tapos nakita namin yung ulo. Hinila namin. Nung pagkila namin, mahina lang yung pulso niya. O kahit papaano masakit kasi siyempre naman kahit papaano maganda pa rin yung may makikita po kaming magulang.
kahit paano may masasabi pong nanay. Pag tinanong ka na sa nanay mo, hindi masasagot. Papagpatay na po yung nanay, wala sasagot, wala na, patay na. Laking gulat daw ng mga residente at maging ng mga otoridad nang malamang isa palang pagawaan ng paputok ang naturang gusali. Ito pong pagawaan na to ay illegal dahil sa aming pag-iimbestiga ay aming napag-alaman na ito ay walang kaukulang permiso. Inihahanda na ang reklamong illegal manufacturing of fireworks at reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries laban sa mag-asawang may-ari ng pabrika. Cedric Castillo, Nakalerto, 24. Itinanggi naman ng mga kaanak na may-ari ng sumabog na gusali na isa itong pabrika ng paputok. Mga panregalong kwitis lang daw ngayong Pasko ang nakaimbak doon. Nakatutok si Cara David live mula sa Angat sa Bulacan. Cara? Mel, ang kinatatayuan ko ngayon ay dating 600 square meter rest house dito sa Sitio Tugatog, Barangay Marungko sa Angat, Bulacan. Ang hindi nalalaman ng mga residenteng nakatira sa paligid ng rest house na ito, may mga nakaimbak palang paputok sa loob ng naturang rest house. Nalaman lang nila ang katotohanan nang sumabog ito kagabi. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung pabrika nga ba ng paputok o imbakan ng paputok ang rest house na ito. Isang taon na raw itong nakatayo at pagmamayari ni na Alan at Beverly Sarmiento. OFW sa Libya si Alan Sarmiento. Pero ayon sa kanyang kapatid na tumangging magpakita ng muka, hindi raw pabrika ng paputok ang 600 square meter rest house. Katunayan, ito nga raw sana ang magiging retirement home ni Alan kapag natapos na ito sa pagtatrabaho sa Libya. Ganito rin ang depensa ng caretaker ng nasabing rest house na si Victor Alvarez. 40 boxes lang daw ng kwitis at sinturon ni Judas ang nakatago sa loob ng rest house. Pangregalo lang daw nila ito sa Pasko. Sa nakita ko nung 6 days ago, hindi po pang bodega. Kasi nasa terrace lang naman po eh. Parang ano po? Pang ano lang po? Parang pwedeng pang personal lang pong gamit. Pangre-regalo lang po niya. Ang alin po? Yung pong mga ganito. Yung mga paputok. Pangregalo lang po niya. Kasi po marami po siyang mga business sa Laguna na pinag-aanohan, yung mga kakilala niya. Hindi po talaga negosyo. Pero duda ang Bureau of Fire Protection na 40 boxes lang ng kwitis at labintador ang nasa loob ng compound. Yung kwitis at sinturon ni Judas po ba, kaya po bang magpabagsak ng konkretong bahay? Palagay ko sa akin hindi kaya. Ayon sa PNP, umamin rin daw ang isa sa mga katiwala na nagkakabit raw sila ng stick at mitsa ng mga kwitis nang mangyari ang pagsabog. Kami po ay hindi naniniwala na ito ay pangregalo. Ito po ay negosyo ng mag-asawa. Mel, nandito ako ngayon sa kung saan talaga nangyari yung pagsabog. Yung nakikita ninyo dito sa aking tabi, ito yung kumbaga second floor ng rest house ng mag-asawang Sarmiento. Pero sa sobrang lakas daw ng pagsabog, yung kalahati ng concrete slab na ito ay tumilapon sa ere at napunta doon sa kabila. Ilang metro ang layo mula sa aking kinatatayuan, bumagsak doon sa kapitbahay kung kaya namatay ang isang residente dito. Bukod dyan, dito banda sa aking likuran, bago daw nangyari yung pagsabog, meron daw ditong nakaparada na isang motorsiklo. Pero dahil sa lakas daw ng pagsabog noong gabing iyon, tumilapon din daw ang motorsiklong ito at nandoon na siya sa kabilang parte ng aking kinatatayuan. Ang malaking katanungan ngayon ng mga residente dito sa Angat, Bulacan, kaya nga ba ng 40 box ng kwitis at sinturon ni Judas na magkaroon, gumawa ng ganito kalaking pinsala? Hanggang ngayon, Mel, ay patuloy pa rin ang investigasyon na isinasagawa ng PNP at ng Bureau of Fire Protection. Tungkol dito sa insidenteng ito, patuloy pa rin pinaghahanap ang mag-asawang Alan at Beverly Sarmiento. At dahil wala silang kaukulang permit para magbenta, mag-imbak o gumawa ng paputok, maaari silang kasuhan ng paglabag sa RA 7183 at kakasuhan din sila ng reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Angat, Bulacan. Ako po si Cara David, nakatutok 24 oras.